Ninakaw nila ang bawat kusing para sa gamot ng aking anak upang ipangpiesta ng huwad nilang karangyaan. Habang nag-aagaw buhay si Santino sa gitna ng ulan, pinagmasdan ko ang asawa kong nagtatago sa likod ng mapang-aping palda ng kanyang ina. Ngunit ang basahang itinapon ninyo noon, babalik ngayon bilang isang reyna upang bawiin ang lahat. Handa na ba kayong lumuhod sa putikang pinagmulan ko? Huwag mong dungisan ang mamahaling tiles ng mansyong ito ng iyong mga luhang basura. Sabriel, masyadong matayog ang halaga ng bawat sulok ng bahay na ito para sa isang tulad mong galing sa kanal. Ang boses ni Doña Salustiana ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng malawak na silid. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na hawak ni Sabriel ang isang bagong plansang polo ni Severino. Amoy na amoy pa niya ang paboritong pabango ng asawa na maingat niyang isiniwal sa tela. Isang simpleng gawaing puno ng pagmamahal na akala niya ay sapat na para ituring siyang bahagi ng pamilya. Ngunit sa harap ng mapanuring mga mata ng kanyang biyenan, ang bawat haplos niya sa bahay na yon ay tila isang dumi na kailangang burahin. Dahan-dahang ibinaba ni Sabriel ang polo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na nilulunok ang bara sa kanyang lalamunan. Kanina lamang ay narinig niya ang tawanan sa labas para sa paghahanda ng malaking piging ng pamilya. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang lamig ng aircon ay tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng porselana ang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo na sinundan ng isang matinis na tili. Kumaripas ng takbo si Sabriel at doon ay nakita niya ang nagkalat na bubog ng antigong florera na ilang siglo nang iniingatan ng mga manugang. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo ang kanyang hipag na si Sansya, namumula ang mukha sa kalasingan at halatang hindi alam ang gagawin. "Mother, I didn't mean to. It was just an accident." Nauutal na sabi ni Sansya nang makita ang pagdating ni Doña Salustiana. Ngunit bago pa man makapagsalita ang dalaga, ang matalim na tingin ng matanda ay bumaling kay Sabriel na noon ay agad na lumuhod upang damputin ang mga bubog dahil sa takot na may masugatan. Sa isang iglap, dumampi ang palad ni Doña Salustiana sa pisngi ni Sabriel, isang malakas na sampal na nag-iwan ng hapdi at nagpatulo ng luha sa kanyang mga mata. "You clumsy fool! Alam mo ba kung gaano kahalaga ang florerang ito? You just destroyed the pride of our clan." Sigaw ni Doña Salustiana habang ang kanyang mga daliri ay nakaturo sa mukha ng manugang. "Mami, hindi po ako." Si Sansya po ang hindi natapos ni Sabriel ang kanyang sasabihin dahil muling dumagundong ang boses ng matanda na tila lalong naging malupit upang pagtakpan ang pagkakamali ng sariling anak. Eksaktong pagdating ni Severino sa eksena. Tumingin si Sabriel sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng kaligtasan. "Severino, please, tell them. Hindi ko magagawa yon. I was just trying to clean up." Lumapit si Severino, ngunit sa halip na yakapin ng asawa ay nanatili itong nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay umiiwas. Tila takot na masalubong ang alab ng galit ni Doña Salustiana. Lumapit siya kay Sabriel at dahan-dahang inalis ang pagkakakapit nito sa kanyang braso. "Sab, just say sorry. Mommy is having a heart condition. Huwag mo na siyang galitin lalo. Tanggapin mo na lang ang pagkakamali mo para matapos na ito. Gagawan ko ng paraan mamaya. Okay? Magtiis ka muna para sa hiya ng pamilya natin." Bulong ni Severino, isang bulong na mas masakit pa kaysa sa sampal na tinanggap niya kanina. Nanigas ang buong katawan ni Sabriel. Ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan laban sa lahat ay siya mismong nagtulak sa kanya sa bangin ng kahihiyan. Ang bawat salita ni Severino ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Unti-unting pinapatay ang natitirang tiwala na mayroon siya. "Lumayas ka sa pamamahay ko, Sabriel. Isama mo ang anak mong walang silbi
Ayaw kong makita ang pagmumukha ninyong mga hampas lupa sa gabi ng aking kaarawan. Utos ni Doña Salustiana habang itinuturo ang pintuan. Binuhat ni Sabriel ang natutulog na si Santino mula sa maliit na silid sa likod. Habang naglalakad siya palabas ng mansion, naririnig niya ang malakas na buhos ng ulan sa labas, tila nakikiramay sa kanyang nagluluksang kaluluwa. Ang bawat hakbang niya palayo sa bahay na akala niya ay kanyang kanlungan ay puno ng bigat. Nang marating niya ang kalsada, ang malamig na tubig ay agad na tumagos sa kanyang manipis na damit. Naramdaman ni Sabriel ang init ng katawan ni Santino sa kanyang bisig. Ang bata ay nagsimulang humingal, isang pamilyar at nakakatakot na tunog ng pag-atake ng hika. Kinapa niya ang kanyang bulsa para sa gamot na binili niya noong 1 linggo, ngunit ang tanging nakuha niya ay mga piraso ng papel na walang kwenta. Pinalitan ni Salustiana ang kanyang pera ng mga lumang resibo. Tumayo si Sabriel sa gitna ng dilim at ulan. Yakap ang kanyang anak na nahihirapang huminga. Tumingin siya pabalik sa nagliliwanag na mansyon kung saan naririnig ang tawanan at tugtugan ng party. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-ibig, ay unti-unting naging abo. Sa gitna ng hagulgol ng langit, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang hapdi ng pag-ibig na unti-unti kang pinapatay? Ang bawat resibong ito ay tila mga laso na lihim na ipinakain sa akin ni Mama Salustiana habang nakangiti siya sa harap ng altar. Nanginginig ang mga daliri ni Sabriel habang pinagmamasdan ang mga piraso ng papel na basa na ng ulan. Hindi ito pera. Hindi ito ang 500 pisong maingat niyang itinago sa loob ng ilang buwan para sa emergency ni Santino. Ang bawat lukot na papel ay patunay ng isang masamang balak, ang sadyang pagnanakaw sa huling pag-asa ng kanyang anak. Sa gitna ng dilim ng kalookan, habang ang bawat patak ng ulan ay tila humahampas sa kanyang balat na parang maliliit na bato, naramdaman ni Sabriel ang isang matinding lula. Sa kanyang bisig, ang hininga ni Santino ay hindi na ordinaryong paghinga. Ito ay isang mahaba, nahihirapang sipol, tila isang maliit na ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang dibdib ng bata ay mabilis na tumataas at bumababa. Bawat segundong lumilipas ay isang hakbang palapit sa panganib. Santino, anak, huwag kang bibitaw. Nandito si Mommy. Bulong ni Sabriel, ang kanyang boses halos mapatid dahil sa pinaghalong takot, valamig. Tumakbo siya sa ilalim ng isang saradong tindahan ng mga gulay. Ang tubig mula sa bubong ay bumubuhos ng malakas, lumilikha ng isang maingay na ritmo sa mga latang nakapaligid, ngunit wala siyang pakialam. Tumingin siya sa kalsada, naghahanap ng kahit anong sasakyang dadaan, ngunit ang gabi ay tila nilamon na ng bagyo. Tulong! Jebas po! Tulungan ninyo ang anak ko! Isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na hinaluan ng hagulgol. Isang matandang babae na may dalang malaking basket ng mga tirang gulay ang huminto. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng liwanag na hindi nakikita sa mansyon ng mga Severino. Diyos ko, iha! Ano ang nangyari sa bata? Tanong ni Aling Flor. Hindi na siya naghintay ng sagot. Agad niyang hinubad ang kanyang suot na lumang jacket. Ibinalot ito sa nanginginig na katawan ni Santino. Halika, sumunod ka sa akin. May maliit na klinika sa kanto. Baka bukas pa si Doc. Halos madapa si Sabriel sa paghabol kay Aling Flor. Sa loob ng maliit masikip na klinika, ang amoy ng gamot, lumang semento, ay tila naging pinakamahalagang pabango para kay Sabriel. Doon, sa ilalim ng isang aandap-andap na bumbilya, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng puting apron na puno ng mantsa ng harina. Si Simeon, hindi siya doktor, kundi ang kusinero sa kalapit na karinderya na madalas tumutulong sa klinika kapag may emergency sa gabi.
Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng kutsilyo at kawali, ay dahan-dahan maingat na kumuha ng nebulizer. Huminga ka ng malalim, boy. Dahan-dahan lang, malumanay na sabi ni Simeon kay Santino. Ang kanyang boses ay malalim. May dalang kapayapaan na tila isang mainit na kumot sa gitna ng bagyo. Habang pinagmamasdan ni Sabriel, ang puting usok na unti-unting nagpapakalma sa hininga ng kanyang anak, muli siyang napahikpi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding hiya, pasasalamat. Sir, wala po akong pambayad. Ang pera ko po ay... Hindi na naituloy ni Sabriel ang kanyang sasabihin dahil sa muling pag-agos ng luha. Tumayo si Simeon, lumapit sa kanya. Hindi siya masyadong malapit. Iginagalang ang distansya ng isang babaeng tila sugatang hayop na nanggaling sa giyera. Kinuha niya ang isang malinis, batuyong tuwalya mula sa gilid, maingat na ipinatong ito sa balikat ni Sabriel. Huwag mong isipin ang bayad. Ang mahalaga ay nakakahinga na ang bata. Maikling sagot ni Simeon. Ang kanyang Taglish ay simple, walang halong palamuti, ngunit bawat salita ay may timbang ng katotohanan. Uminom ka muna nito. Mainit na sabaw ng manok yan. Kailangan mo ng lakas para sa anak mo. Ang init ng mangkok sa kanyang palad ay tila naging unang spark ng apoy sa kanyang nanlalamig na buhay. Habang humihigop ng sabaw, napansin ni Sabriel ang isang itim na sasakyan na dumaan sa harap ng klinika. Saglit itong huminto. Bahagyang bumaba ang bintana na tila may nagmamasid bago mabilis na humarurot palayo sa dilim. Naramdaman ni Sabriel ang isang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit agad itong napalitan ng isang bagong uri ng determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na sanay sa pagsunod, paglilingkod sa mga taong walang puso. Mula sa gabing ito, ang mga kamay na ito ay gagamitin niya upang bumuo ng sarili niyang mundo. Hindi na ako babalik sa putikang yon, bulong ni Sabriel sa sarili, habang ang kanyang tingin ay nakapako sa mahimbing na natutulog na si Santino. Ang Sabriel na kilala ninyo ay nalunod na sa ulan ngayong gabi. Ang matitira na lang ay ang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Sa labas, ang ulan ay unti nang tumitila. Ngunit sa loob ng puso ni Sabriel, isang apoy ang nagsisimula pa lamang magningas. Ang bawat butil ng bigas na aking isinasalang sa apoy ay tila mga pangarap na dahan-dahang nabubuo mula sa abo ng aking nakaraan. 3 buwan na ang lumipas mula ng gabing tinalikuran ni Sabriel ang kislap ng mansyon para sa alab ng maliit na kalan sa gilid ng kalsada. Sa ilalim ng isang lumang tolda na bahagyang sumasayaw sa hangin, ang amoy ng ginisa na bawang, baluya, ay tila isang imbitasyon ng pag-asa para sa mga manggagawang madaling araw kung gumising. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa paghawak ng mamahaling tela ay mayroon na ngayong mga kalyo, mga marka ng dangal na mas mahalaga pa sa kahit anong alahas. Sab, dahan-dahan lang sa pagtulak ng kariton. Baka bumigay na naman yung gulong niyan. Malambing na paalala ni Simeon habang lumalabas mula sa kanyang maliit na karinderya. Dala ni Simeon ang isang toolbox na puno ng mga kalawanging kagamitan. Ngunit sa mga mata ni Sabriel, ang mga ito ay mga instrumento ng isang tagapagligtas. Yumuko si Simeon sa harap ng kariton ni Sabriel. Ang kanyang mga braso ay bumuway sa bigat ng kahoy habang maingat na inaayos ang maluwag na tornilyo. Thank you, Simeon. I don't know what I'd do without you here. Masyado na akong nakakaabala sa'yo. Sagot ni Sabriel, bahagyang nahihiya habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang apron. Ano ka ba, Sab? Small thing lang ito. At saka, yung lugaw mo naman ang bumubuhay sa amin dito tuwing umaga. Quits lang tayo, nakangiting sabi ni Simeon. Ang kanyang Taglish ay natural, walang halong yabang, at palaging may kasamang tingin na tila ba naiintindihan niya ang bawat sugat na itinatago ni Sabriel. Habang nag-uusap sila, isang maliit, marungis na bata
ang dahan-dahang lumapit sa basket ng mga pandesal sa ibabaw ng mesa. Si Celine, ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng gutom. Ang kanyang nanginginig na kamay ay mabilis na kumuha ng isang tinapay bago ito mabilis na tumakbo palayo. Ngunit bago pa man siya makalayo, ang mahinahon na boses ni Sabriel ay pumigil sa kanya. "Sandali, bata. Huwag kang tumakbo. Baka mabulunan ka." Tawag ni Sabriel. Hindi siya nagalit. Sa halip, kumuha siya ng isang baso ng mainit na gatas at muling lumapit sa bata. "Take this. Kumain ka ng maayos dito. Hindi mo kailangang magnakaw." Sa sandaling iyon, nakita ni Sabriel ang sarili niya kay Celine. Isang ligaw na kaluluwa na naghahanap ng kahit kaunting pagkalinga. Mula noon, si Celine ay hindi na umalis sa tabi ni Sabriel. Naging isang munting anino na tumutulong sa pagliligpit ng mga mangkok. Isang gabi, habang naguhugas ng mga huling plato sa likod ng karinderya, ang mga kamay ni Sabriel at Simeon ay hindi sinasadyang nagdikit sa loob ng batya ng tubig. Ang init ng balat ni Simeon ay tila isang kuryente na gumapang sa braso ni Sabriel. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Isang kilig na matagal na niyang ibinaon dahil sa takot. "I'm sorry, Sab," bulong ni Simeon. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa kadiliman. "Hindi ko gustong mabigla ka." It's okay, Simeon. Hindi lang ako sanay," sagot ni Sabriel habang nakatitig sa tubig na sumasalamin sa liwanag ng buwan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang, kundi puno ng mga salitang hindi pa kayang bigkasin. Sa kabilang silid, makikita si Simeon na matiyagang tinuturuan si Santino kung paano gumamit ng martilyo upang ayusin ang isang sirang bangko. Ang eksenang yon, isang lalaking nagtuturo sa isang batang uhaw sa pagkalinga ng isang ama, ay naghatid ng matinding kurot sa puso ni Sabriel. Ito ang pamilyang pinangarap niya, ngunit sa ibang tao niya pala ito matatatagpuan. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang panauhing mabilis umalis. Isang umaga, habang masayang naghahain si Sabriel, isang puting sobre ang inabot sa kanya ng isang batang nagtatrabaho sa kanto. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit sa loob ay may isang lumang litrato ni Severino na may malaking pulang X sa mukha. Isang babala o isang sumpa mula sa nakaraan. Bago pa man niya ito lubos na mapag-isipan, isang ingay ng mga sapatos na tumatama sa semento ang narinig mula sa harap ng kanyang tolda. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng City Hall ang pumasok. Ang kanyang mukha ay matigas at walang emosyon. "Aling Sabriel, kami ay mula sa City Hall. Ayon sa aming record, ang pwesto ninyo ay walang kaukulang permit at nakaharang sa daan. Kailangan naming kumpiskahin ang iyong kariton ngayong hapon din." Deklara ng opisyal. Nanlamig ang buong katawan ni Sabriel. Ang kariton na ito, ang tanging nagdurugtong sa kanila ni Santino sa buhay. Ang tanging bagay na binuo niya mula sa sariling pawis. "Sir, parang awa ninyo na po. May permit naman po ako. Kinuha ko po yon noong nakaraang buwan." Pagsusumamo ni Sabriel, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kahoy na mesa. "Wala kaming pakialam sa sinasabi mo. Ang utos ay utos. Kung hindi mo ito ililigpit, kami ang gagawa nito ng sapilitan," sagot ng lalaki, habang pinalilibutan na ng mga tauhan ang kanyang maliit na kabuhayan. Tumingin si Sabriel kay Simeon na noon ay papalapit na rin ng may pag-aalala, at pagkatapos ay kay Santino na natatakot na nakakapit sa kanyang apron. Nararamdaman niya ang panunumbalik ng takot, ang pakiramdam ng pagiging walang kapangyarihan laban sa mga taong nasa posisyon. Sino ang nasa likod ng biglaang pagsalakay na ito? At hanggang kailan kailangang lumaban ni Sabriel para sa isang maliit na espasyo sa mundong nais siyang burahin? Ang 10 taon ay tila isang mabilis na pagkurap ng mata
Ngunit sa bawat segundong lumipas, ang bawat patak ng pawis ko ay naging pundasyon ng isang kaharian na hindi na nila kayang tingalain. Ang ingay ng mga vlogger at flash ng mga kamera sa harap ng ikalimang sangay ng sarap ni Sabriel ay tila isang musika sa pandinig ni Sabriel. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang isang eleganteng puting bestido na sumasalamin sa kanyang katatagan. Wala na ang uling sa kanyang mga pisngi, wala na ang nanginginig na mga kamay. Ang Sabriel na nasa harap ng lahat ngayon ay isang babaeng nahanap ang kanyang boses sa gitna ng pagtikim ng pait ng buhay. Ma'am, you look stunning today. Siguradong proud na proud si Tito Simeon sa'yo. Bulong ni Santino sa kanyang tabi. Isang matikas na binata na si Santino, ang kanyang mga mata ay puno ng katalinuhan at pagmamahal sa inang nagbigay ng lahat para sa kanya. Salamat anak. Lahat ng ito ay para sa inyo ni Celine, sagot ni Sabriel habang hinahaplos ang braso ng anak. Sa gilid ng entablado, nakita niya si Celine na abala sa pag-aayos ng mga VIP guests, isang dalagang masipag at tapat na itinuring na niyang sariling dugo. At naroon si Simeon, nakatayo sa pintuan ng kusina, suot ang kanyang puting chef's jacket. Hindi siya lumalapit sa liwanag ng entablado. Sapat na sa kanya ang panoorin si Sabriel mula sa malayo. Nang magtama ang kanilang mga mata, dahan-dahang itinaas ni Simeon ang kanyang kamay at inayos ang isang hibla ng buhok ni Sabriel na nilipad ng hangin. Isang maliit na galaw, ngunit puno ng libu-libong pangako ng katapatan. Ang layo na nang narating natin, Sab. Sabi ko sa'yo, walang bagyong nagtatagal. Bulong ni Simeon nang sandaling makalapit siya sa babae. Ang kanyang boses ay nananatiling kanlungan ni Sabriel sa loob ng 10 taon ng kanilang pakikipagsapalaran. Ngunit habang nagliliwanag ang mundo ni Sabriel, ang kadiliman ay unti-unting lumalamon sa mansyong dati niyang kinatakutan. Sa isang madilim at magulong sala, sa Quezon City, ang boses ni Doña Salustiana ay hindi na nagtataglay ng kapangyarihan, kundi ng desperasyon. Ang mga mamahaling muebles na dati niyang ipinagmamalaki ay isa-isang nilalabas ng mga tauhan ng bangko. Ang hiya na pilit niyang iningatan ay uwent-unti nang nilalamon ng mga utang na hindi na mabayaran. Hindi ninyo maaring gawin ito. Kilala ninyo kung sino ang pamilya namin. Sigaw ni Salustiana, ngunit ang kanyang tinig ay tila isang hangin na walang nakikinig. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linyang dala ng inggit at galit. Sa sulok ng silid, nakaupo si Severino. Amoy ng murang alak ang bumabalot sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Inihagis niya ang isang pirasong papel sa harap ng kanyang ina, isang medikal na ulat na matagal na niyang itinatago. Wala na ma, wala na tayong pag-asa, sabi ng doktor. Hindi na ako magkakaroon ng anak. Baog ako dahil sa aksidenteng iyon. Ang pamilyang pilit mong pinoprotektahan ay mamamatay sa akin, sabi ni Severino nang may mapait na tawa. Nanlaki ang mga mata ni Salustiana. Ang balitang iyon ay tila isang huling pako sa kabaong ng kanyang dangal. Wala nang magdadala ng kanilang pangalan. Wala nang magmamana ng kanilang huwad na karangyaan. Dahil sa matinding inis, lumabas si Salustiana upang itapon ang mga basura, ngunit doon ay nahagip ng kanyang paningin ang isang makintab na magazine na nakapatong sa ibabaw ng bunton ng mga papel. Sa pabalat nito, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Isang mukha na 10 taon na, ang nakararaan ay itinapon niya sa ulan na parang basura. Sabriel! Bulong niya habang nanginginig ang kanyang mga daliri sa paghawak sa magazine. Binasa niya ang headline, Sabriel, ang reyna ng pagkaing Pinoy, at ang kanyang tagapagmana, si Santino. Ang pangalang Santino ay tila isang kidlat na tumama sa utak ni Salustiana. Ang apo na itinapon niya noon ay ang tanging dugong natitira na maaaring magsalba sa kanilang pangalan. Isang nangiting puno ng kasakiman at tuso
ang dahan-dahang namuo sa mga labi ng matanda. Kung hindi namin nakuha ang respeto mo noon, kukunin namin ang yaman mo ngayon. Hindi ka pwedeng maging masaya habang kami ay nasa putikan, Sabriel. Bulong ni Salustiana sa dilim. Ang hangin sa labas ay tila nagbabadya ng isang panibagong bagyo. Isang bagyong hindi na lamang ulan at hangin, kundi ng lason ng nakaraang pilit na bumabangon mula sa hukay. Sino ang tunay na nagmamay-ari sa kinabukasan ng isang bata kung ang dugong nananalaytay sa kanya ay ang parehong dugo na nagtaksil sa kanyang ina? Ang lason ng nakaraan ay hindi kailanman ganap na natutuyo. Naghihintay lamang ito ng pagkakataon upang muling dumaloy at manira ng mga bagong usbong na bulaklak. Sa labas ng gate ng isang eksklusibong unibersidad, nakatayo ang isang lalaking tila hindi nabibilang sa rangya ng paligid. Ang suot na polo ni Severino ay kupas na. Ang kanyang mga mata ay malalim at may dalang anino ng alak at puyat. Pinagmamasdan niya si Santino mula sa malayo. Ang kanyang anak na ngayon ay isang matikas na binata. Tumatawa kasama ang mga kaibigan at may dalang bitbit na mga aklat na tila sumisimbolo sa isang kinabukasan na kailanman ay hindi na maabot ni Severino. Sinubukan niyang humakbang palapit, ngunit ang bawat galaw niya ay pinipigilan ng matinding hiya. Paano niya haharapin ang batang iniwan niya sa ulan 10 taon na ang nakararaan? Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naririnig niya ang boses ng kanyang ina, si Doña Salustiana, na tila isang latigo na nag-uutos sa kanya na bawiin ang pag-aari ng pamilya. Samantala, sa loob ng isang madilim at mabahong opisina, kausap ni Salustiana ang isang abogadong kilala sa paglusot sa mga butas ng batas. Ang mukha ng matanda ay tila isang maskara ng determinasyon. Gawin mo ang lahat, Attorney Cruz. Hanapan mo ng butas ang babaeng yan. Siguradong may itinatago siyang dumi sa kanyang negosyo o sa kanyang pagkatao. Hindi maaaring mapunta sa isang hamak na tindera. Ang lahat ng kayamanang dapat ay sa pamilya ko, deklara ni Salustiana habang marahas na itinatupi ang isang lumang dokumento. Sa opisina ng sarap ni Sabriel, ang atmosfera ay tila biglang bumigat. Nakaupo si Sabriel sa kanyang lamesa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng computer. Ang kanyang mukha ay maputla at ang bawat hininga niya ay tila may dalang bigat. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Simeon. Dala niya ang isang tasa ng paboritong kape ni Sabriel. Isang simpleng barako na may tamang tamis, eksakto kung paano ito gusto ng babae. Napansin agad ni Simeon ang panginginig ng mga daliri ni Sabriel habang hawak ang mouse ng computer. Sab, uminom ka muna nito. Mukhang malalim ang iniisip mo, malambing na sabi ni Simeon habang ipinapatong ang kape sa lamesa. Hinawakan niya ang sandalan ng upuan ni Sabriel, isang tahimik na paraan ng pagsasabi na naroon siya para sa kanya. Simeon, may tumatawag sa bangko. Nagtatanong sila tungkol sa trust fund ni Santino. May mga taong sinusubukang i-access ang mga legal na dokumento ng anak ko. Bulong ni Sabriel. Tumingin siya kay Simeon. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na matagal na niyang kinalimutan. Nararamdaman ko sila, Simeon. Nararamdaman ko ang lason ni Salustiana. Hindi kita hahayaang harapin ito ng mag-isa. Tasab. Tapos na ang panahon na kaya kanilang itulak sa putikan. Sagot ni Simeon. Yumuko siya ng kaunti at maingat na hinawakan ang nanginginig na kamay ni Sabriel. Ang init ng palad ni Simeon ay tila isang kuta na pumoprotekta sa puso ni Sabriel mula sa panunumbalik ng kanyang mga trauma. Ngunit ang kanilang sandali ng katahimikan ay nabasag nang pumasok ang kanyang sekretary na may dalang isang asul na sobre. Ang tatak sa labas ay mula sa isang tanyag na law firm. Dahan-dahang binuksan ni Sabriel ang sobre. Habang binabasa niya ang bawat salita, ang kanyang hininga ay tila naging isang maikling sipol ng takot. Ito ay isang legal na demand para sa isang DNA test
at isang petisyon para sa custody ng isang menor de edad, kahit na si Santino ay malapit na sa hustong gulang. Binabantaan siya ng isang mahaba at maduming custody battle na maaring sumira sa reputasyon ng kanyang negosyo. Bago pa man makapagsalita si Simeon, ang tunog ng telebisyon sa lobby ng opisina ay biglang lumakas. Lahat ng empleyado ay napahinto at tumingin sa screen. Isang live interview ang kasalukuyang ipinapalabas. Naroon si Doña Salustiana, suot ang isang itim na belo at may hawak na panyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng artipisyal na naluha habang humaharap sa mga reporter. Ninakaw niya ang aking apo. 10 taon kaming nagdusa dahil itinago ni Sabriel si Santino sa amin. Ako ay isang matandang naghihingalo na ang tanging hiling ay makasama ang aking kaisa-isang tagapagmana bago ako mawala sa mundong ito. Pinagmukha niya kaming masama, ngunit ang totoo ay isa siyang kidnapper na ginagamit ang aking dugo para sa sarili niyang ambisyon. Hagulgol ng matanda sa harap ng kamera. Nanigas si Sabriel sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ni Salustiana ay tila mga taga na tumatama sa kanyang kaluluwa. Ang buong bansa ay nakatingin ngayon sa kanya bilang isang kontrabida, bilang isang magnanakaw ng anak. Tumingin si Sabriel sa asul na sobre sa kanyang lamesa at pagkatapos ay sa mukha ni Salustiana sa telebisyon. Ang lason ay kumalat na at ang buong mundo ay naghihintay na makita kung paano siya muling dudurugin ng kanyang nakaraan. Sino ang paniniwalaan ng mga tao? Ang isang matandang mukhang kawawa at naghihingalo? O ang isang matagumpay na babaeng pinararatangang nagnakaw ng sariling buhay? Ang bawat kislap ng kamera ay tila mga talim ng kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng aking bagong buhay. Sinusubukang itulak ako pabalik sa isang madilim na hukay na matagal ko nang tinakasan. Sa labas ng pangunahing sangay ng sarap ni Sabriel, ang hangin ay naging mainit at mapanghi dahil sa dami ng mga taong nag-aabang. Ang ingay ng mga reporter na nag-uunahan sa pagtatanong ay tila isang malakas na ugong na nakakabingi. Ang bawat hakbang ng mga tao sa semento ay nagpapaalala kay Sabriel sa isang banta na hindi niya inasahang darating sa ganito kagulong paraan. Sa gitna ng kaguluhan, mahigpit na hawak ni Simeon ang magkabilang balikat ni Santino habang pilit nilang binabaybay ang daan patungo sa loob ng restaurant. Si Celine ay nasa unahan, ginagamit ang kanyang sariling katawan bilang kalasaglaban sa mga kamera na tila mga buwitreng naghihintay ng biktima. Santino, huwag kang titingin sa kanila. Diretso lang ang tingin sa pinto. Mahinahong utos ni Simeon, bagaman ang kanyang sariling mga panga ay nagngangalit sa galit. Biglang isang lalaki ang humarang sa kanilang daan. Si Severino. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakatayo ng matuwid. Bigla siyang lumuhod sa gitna ng kalsada, sa harap ng lahat ng mga kamera, habang umaagos ang masaganang luha sa kanyang mukha. Isang eksenang tila kinuha mula sa isang madramang telenovela, ngunit may dalang totoong lason. Sabriel, Santino, anak ko, parang awa ninyo na. Huwag ninyong ipagkait sa akin ang karapatan ko bilang ama. Sigaw ni Severino, ang kanyang boses ay nanginginig sa artipisyal na pait. Nagkamali ako noon, pero dugo at laman kita, Santino. Utang na loob, huwag ninyong hayaang mamatay ang lola mo nang hindi ka man lang nayayakap. Wala ba kayong puso? Ang salitang utang na loob ay tila isang sumpa na lumipad sa hangin. Nakita ni Sabriel mula sa bintana ng kanyang opisina ang pagluhod ng kanyang dating asawa. Naramdaman niya ang matinding pagkasakal. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nauubos at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol ng takot at pagkadiri. Alam niya ang laro nila. Alam niya na ginagamit nila ang emosyon ng publiko upang gawin siyang kontrabida sa sarili niyang kwento. Napauraod si Sabriel sa kanyang upuan
Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa kanyang dibdib. Hindi, hindi nila pwedeng makuha si Santino. Hindi, bulong niya habang ang bawat alaala ng ulan at gutom 10 taon na ang nakararaan ay muling bumabalik na parang isang bangungot. Bumukas ang pinto at pumasok si Santino. Pawis na pawis ang binata at bakas ang kalituhan sa kanyang mga mata. Ngunit nang makita niya ang kalagayan ng kanyang ina, agad siyang lumuhod sa harap nito. Kinuha ni Santino ang kanyang sariling panyo mula sa bulsa. Isang asul na panyong may burda ng kanyang pangalan, ang panyong ibinigay ni Sabriel sa kanya noong siya ay bata pa. Dahan-dahang pinunasan ni Santino ang mga luha sa pisngi ni Sabriel. "Ma, look at me. Hindi ako aalis. Hindi ako maniniwala sa mga luhang yon. Alam ko kung sino ang nanatili sa tabi ko nung wala tayong makain." Matatag na sabi ni Santino. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang bata, kundi ng isang lalaking handang protektahan ang kanyang reyna. Ang haplos ng panyo ni Santino ay tila isang mahiwagang gamot na nagpabalik ng lakas kay Sabriel. Ang nanginginig niyang hininga ay unti-unting kumalma. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, narinig niya ang boses ng isang babaeng humihikbi, si Sansha. "Sabriel, I'm so sorry. Hindi ko na kaya. Si Mami, pilit niya kaming pinapagsalita ng kasinungalingan. Pero ang totoo, biglang naputol ang linya. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa kabilang linya bago ang tuluyang katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Sabriel. May lamat na ang kuta ni Salustiana. Tumayo si Sabriel, inayos ang kanyang damit, at hinarap si Simeon na kapapasok lang din sa silid. "Simeon, buksan mo ang pinto. Haharapin ko sila." "Sigurado ka ba, Sab? Napakagulo sa labas." May pag-aalalang tanong ni Simeon. "Hindi ako pwedeng magtago habang ang anak ko ang ginagawa nilang bala. Oras na para matapos ang palabas na ito." Sagot ni Sabriel. Naglakad siya patungo sa labas ng restaurant. Sa bawat hakbang niya, ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang martsa ng pakikidigma. Nang bumukas ang malaking pinto, ang silaw ng mga flash ng kamera ay tumama sa kanyang muka. Ngunit hindi siya kumurap. Tumingin siya ng diretso sa mga reporter at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang mga mata kay Severino na nananatiling nakaluhod sa putikan. Walang emosyon ang kanyang mukha. Tila isang estatwa ng yelo na hindi natutunaw sa init ng araw. "Gusto ninyo ng katotohanan?" Ang boses ni Sabriel ay malinaw at matapang, nangingibabaw sa ingay ng paligid. "Tinatanggap ko ang hamon ninyo. Magkaroon tayo ng isang pampublikong pagpupulong. Isama ninyo si Doña Salustiana at ang inyong mga abogado. Doon, sa harap ng lahat, ilalatag natin ang bawat lihim na pilit ninyong ibinabaon sa loob ng 10 taon. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa paligid. Ang mga reporter ay tila nakalimot sa kanilang mga itatanong. Si Severino ay napatigil sa kanyang pag-iyak. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang saglit na takot. Tumalikod si Sabriel at pumasok muli sa loob. Ngunit bago tuluyang sumara ang pinto, huling nahagip ng kamera ang kanyang mga mata, isang malamig at matalim na titig na nagbabala sa lahat na ang biktima ay tapos na sa pag-iyak at ang paniningil ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala. Isang orasan na nagbibilang ng mga sandali bago ang huling paghuhukom sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Gabi, bago ang itinakdang pagpupulong, ang katahimikan sa loob ng bahay ni Sabriel ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok. Nakaupo siya sa gitna ng madilim na sala. Ang tanging liwanag ay mula sa malamlam na buwan na sumisilip sa malaking bintana. Nayakayakap siya sa kanyang sariling mga tuhod. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan habang ang bawat alaala ng 10 taon ng paghihirap
ay muling dumadaloy sa kanyang isipan na parang isang pelikulang ayaw matapos. Nararamdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat hininga niya ay may dalang bigat ng takot na baka sa huling sandali ay muli siyang mabigo. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang pamilyar na yabag ng mga sapatos sa sahig ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito mabilis, hindi rin ito nagmamadali. Ito ay isang lakad na may dalang katiyakan. Dahan-dahang umupo si Simeon sa tabi ni Sabriel. Hindi siya nagsalita agad. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang katahimikan ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong mabulaklak na salita. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Sabriel ang dahan-dahang pagpatong ng ulo niya sa matigas at mainit na balikat ni Simeon. Simeon, natatakot ako. Paano kung baligtarin nila ang lahat? Paano kung sa huli ay makuha pa rin nila si Santino? Bulong ni Sabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod. Sab, look at me. Malamig na utos ni Simeon habang dahan-dahang hinahawakan ng baba ni Sabriel upang magtagpo ang kanilang mga mata. Ang init ng palad ni Simeon ay tila isang kuryente na nagpapakalma sa bawat nanginginig na kalamnan ni Sabriel. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari yon. I will be your shield, Sab. Kung kailangang dumaan sila sa akin bago kanila masaktan, gagawin ko. Hinding-hindi ka na muling mag-iisa sa ilalim ng ulan. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Isang matagal at magalang na halik ang idinampi ni Simeon sa noo ni Sabriel. Isang halik na hindi naghahanap ng anuman, kundi nagbibigay ng lahat. Ang pakiramdam ng kaligtasan sa bisig ni Simeon ay tila isang selyo na nagpatigil sa lahat ng takot ni Sabriel. Ito ang tunay na pag-ibig, hindi ang mapanira at mapang-aliping pag-ibig ni Severino, kundi ang pag-ibig na nagpapalaya at nagpapalakas. Biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Celine. Kasunod niya ang isang babaeng nakabalot ng makapal na shawl ang ulo, tila nagtatago sa dilim. Nang tanggalin ng babae ang kanyang belo, nanlaki ang mga mata ni Sabriel. Loida? Bulong ni Sabriel, ang dating kasambahay sa mansyon ni Salustiana, ang tanging taong nakakita sa bawat luha ni Sabriel noon. Ma'am Sabriel, patawarin ninyo ako sa pagpunta ng ganitong oras, sabi ni Loida. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Nakita ko ang balita sa TV. Hindi ko na masikmura ang kasamaan ni Doña Salustiana. Noong gabing mabasag ang florera, hindi lang ako nakatingin. Mayroon akong ginawa. Inilabas ni Loida ang isang maliit na memory card mula sa loob ng kanyang pitaka. Ang CCTV sa pasilyo? Alam kong ipapabura ito ni Madam. Kaya bago niya gawin yon, kinuha ko na ang file. 10 taon ko itong itinago, ma'am. Itinago ko ito para sa araw na ito. Nanginginig ang mga kamay ni Sabriel habang tinatanggap ang maliit na piraso ng plastik. Ang maliit na bagay na ito ay naglalaman ng katotohanang maaaring magpabagsak sa isang imperyo ng kasinungalingan. Dinala ni Simeon ang kanyang laptop at mabilis nilang isinalpak ang card. Sa screen, ang malabo ngunit malinaw na footage ay nagsimulang tumakbo. Nakita ni Sabriel ang lasing na si Sansha na nabuwal at nabangga ang florera. Nakita niya ang pagdating ni Salustiana, ang mabilis na pag-iisip nito ng masamang balak at ang malakas na sampal na ibinigay nito kay Sabriel na noon ay walang malay sa nangyayari. Ngunit may higit pa roon. Sa huling bahagi ng video, narinig ang malinaw na boses ni Salustiana na naguutos kay Severino. Gamitin mo ang pera para sa gamot ng bata. Ipamili mo ng alak at pagkain para sa party. Hayaan mong magdusa ang bata para matuto ang nanay niyang hampas lupa kung sino ang tunay na may-ari ng buhay nila. Isang mapait na ngiti ang namuo sa mga labi ni Sabriel habang ang asul na ilaw mula sa laptop ay tumatanglaw sa kanyang mukha. Ang bawat salita ni Salustiana ay tila isang huling pako
sa kabaong ng sarili nitong dangal. Hold on tight, Simeon. Dahil bukas, hindi lang ulan ang babagsak sa kanila. Bulong ni Sabriel. Ang kanyang tinig ay wala ng takot, kundi isang malamig at matalim na pangako ng paniningil. Tumingin siya kay Simeon at sa gitna ng kadiliman ng gabi, nagtagpo ang kanilang mga ngiti. Ang digmaan ay hindi pa nagsisimula, ngunit alam ni Sabriel na sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng bawat baraha. Hanggang saan kayang magpanggap ng isang dyablo bago siya lamunin ng sarili niyang impyerno. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng hotel na ito ay tila isang marcha ng paniningil, isang paglalakad patungo sa hapagkainan kung saan ang mga buwitre ay naghihintay na pagsaluhan ang aking huling patak ng dugo. Isang marangyang function room sa loob ng isang tanyag na hotel sa Makati ang naging arena ng kanilang pagtutuos. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak ay hindi sapat upang takpan ang lason na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Naroon ang mga abogado, ilang piniling miyembro ng media, na tila mga asong naglalaway sa susunod na iskandalo, at ang buong pamilya ni Salustiana na nakabihis ng mag-arbo upang magpanggap na sila pa rin ang mga hari at reyna ng lipunan. Nakatayo si Doña Salustiana sa gitna. Hawak ang isang pamayipay na yari sa mamahaling lace. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete upang itago ang mga bakas ng puyat at pagkatalo. Habang si Severino ay nakaupo sa tabi niya, pilit na inaayos ang kanyang kurbata kahit na ang kanyang mga mata ay nananatiling malabo dahil sa hangover. Nang bumukas ang malaking pintuan, ang katahimikan ay tila isang mabigat na pader na gumuho. Pumasok si Sabriel. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Hindi na siya ang aninong madaling tapakan. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na suit na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Kasunod niya si Simeon na tila isang matibay na haligi sa kanyang likuran. Kasama sina Santino at Selene. Sabriel, Hija, salamat at dumating ka. Akala ko ay tuluyan mo nang kinalimutan ang salitang pamilya. Ang boses ni Salustiana ay tila isang pulot na may halong lason. Lumapit siya ng bahagya. Pilit na pinapalambot ang kanyang mukha para sa mga kamera. Para sa kapakanan ni Santino, handa kaming kalimutan ang lahat ng iyong mga pagkakamali. Noon, ang pagnanakaw mo, ang pagtakas mo, lahat ay mapapatawad namin basta't ibalik mo lang ang aming apo sa kanyang tunay na tahanan. Isang matinding gaslighting ang namayani sa silid. Ang bawat salita ni Salustiana ay tila isang kutsilyo na pilit binubutas ang katotohanan. Tumingin si Severino kay Santino at sinubukang hawakan ang kamay ng binata. Son, please. Look at your grandma. She's sick. Don't let your mother poison your mind anymore. Let's be a family again. Pagsusumamo ni Severino, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Ngunit bago pa man madampi ang kamay ni Severino kay Santino, dahan-dahang umatras ang bata at tumayo sa likod ni Simeon. Ang titig ni Santino sa kanyang biolohikal na ama ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim na awa. Isang awa na mas masakit pa kaysa sa puot. Ang tahanan ko ay kung nasaan ang nanay ko. Maikling sagot ni Santino. Ang kanyang tinig ay malamig at matatag. Napansin ni Sabriel ang dahan-dahang pag-abot ni Simeon ng isang baso ng tubig sa kanya. Isang maliit na senyales na kontrolado nila ang bawat emosyon sa silid. Uminom si Sabriel ng dahan-dahan, pinagmamasdan ang bawat galaw ng kanyang mga kaaway. Ang kapal ng mukha mong magsalita tungkol sa pagnanakaw, Doña Salustiana. Panimula ni Sabriel, ang kanyang tinig ay nangingibabaw sa bulong ng mga tao. Handa kayong kalimutan ang pagnanakaw ko kapalit ng pag-uwi ni Santino? Bakit? Dahil ba kailangan ninyo ng bagong perang gagastusin? Dahil babaog na ang anak mong si Severino at wala na kayong ibang matatatakbuhan para isalba ang inyong pangalan? Ang bawat salita ni Sabriel ay tila isang sampal na nagpatahimik sa buong silid.
Namutla si Salustiana, ang kanyang pamaypay ay napatigil sa paggalaw. How dare you? Wala kang ebidensya sa mga paninira mo. Sigaw ni Salustiana, habang ang kanyang boses ay unti-unting pumipiyok dahil sa matinding inis. Napansin ni Sabriel si Sancha sa sulok. Nanginginig ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kanyang ina at kay Sabriel. Alam ni Sabriel na ang kuta ng mga buwitre ay nagsisimula na ring mabulok mula sa loob. Tumingin si Sabriel sa kanyang relo. Isang mapait na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Tapos na ba kayong magpanggap bilang mga biktima? Dahil oras na para makilala ng buong mundo ang totoong mga magnanakaw sa silid na ito. Mga magnanakaw hindi lamang ng pera, kundi ng dangal at buhay. Kinuha ni Sabriel ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at marahas itong ibinagsak sa ibabaw ng glass table sa gitna ng silid. Ang tunog ng folder na tumama sa lamesa ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng huling paghuhukom. Buksan ninyo ang mga mata ninyo, hamon ni Sabriel habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Salustiana na ngayon ay nagsisimula ng mabaliw sa takot. Ano ang nilalaman ng folder na ito na tila nagpatahimik sa buong mundo sa loob ng isang segundo? At handa na ba ang pamilya Salustiana sa muling pagbagsak ng kanilang huwad na hiya? Ang bawat pahina ng katotohanan ay tila isang malakas na sampal na gigising sa mundo mula sa mahabang panaginip ng kasinungalingan. Ang katahimikan sa loob ng function room ay tila isang tali na uent-unting pinuputol. Sa gitna ng silid, ang mga reporter ay nakatitig sa folder na inilapag ni Sabriel habang si Doña Salustiana ay nanginginig ang mga kamay sa paghawak sa kanyang lace na pamaypay. Ang bawat tibok ng puso ni Sabriel ay tila isang tambol ng digmaan, matatag at hindi natitinag. Buksan ninyo ang pahina ng bank records. Panimula ni Sabriel, ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. 10 taon na ang nakararaan. Sa mismong gabi na itinapon ninyo ako sa ulan, may isang transaksyon na naganap. Ang perang itinabi ko para sa gamot ng aking anak na nag-aagaw buhay dahil sa hika. Ang perang kinuha mo, Doña Salustiana, sa ilalim ng pangakong ititabi mo ito para sa amin. Ipinakita ni Sabriel ang mga kopya ng resibo sa mga kamera. Narito ang patunay na ang perang iyon ay hindi napunta sa ospital. Napunta ito sa pagbabayad ng catering para sa inyong marangyang party. Ninakawan mo ang sarili mong apo ng hininga upang mapanatili ang iyong huwad na rangya. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng silid. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng litrato ng mga dokumento. Namutla si Salustiana, ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit na humahanap ng mga salita. Kasalanan niya ng mga tauhan ko. Hindi ko alam ang tungkol dyan. Sigaw ni Salustiana. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Talaga po ba? Isang matapang na ngiti ang namuo sa mga labi ni Sabriel. Kung gayon, panoorin ninyo ang susunod na palabas. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa silid. Sa malaking screen sa gitna ng entablado, isang video ang nagsimulang tumakbo. Ang malabong CCTV footage mula 10 taon na ang nakararaan ay biglang nagbigay ng liwanag sa madilim na nakaraan. Nakita ng lahat si Sancha, lasing na lasing at gumiwang-giwang sa pasilyo hanggang sa mabasag ang antigong florera. Nakita ang pagdating ni Salustiana at ang malinaw na utos nito habang nakatingin sa walang malay na si Sabriel. Sabihin mo ang babaeng iyan, ang nakabasag. Siya ang basura rito, siya ang dapat magbayad. Ang bawat salita ay narinig ng buong silid. Ang bawat sampal na ibinigay ni Salustiana kay Sabriel noon ay tila muling naramdaman ng lahat ng nakasaksi. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid bago ito napalitan ng mga bulungan ng pandidiri. No, it's a deep fake. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Salustiana
habang pilit niyang itinatago ang kanyang muka sa likod ng kanyang panyo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran ng silid. Hindi po yan gawa-gawa, madam. Tumayo si Loida, ang dating kasambahay, mula sa kanyang upuan. Naglakad siya patungo sa gitna. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ako ang kumuha ng footage na yan. 10 taon ko itong itinago dahil natatakot ako sa kapangyarihan ninyo. Ngunit ngayong gabi, ang katotohanan ay hindi na pwedeng manatiling nakakulong. Biglang humagulgol si Sancha sa sulok. Hindi na niya kaya ang bigat ng kanyang konsensya. Patawad, Sabriel. Patawad. Si Mami ang nag-utos sa akin. Takot na takot ako sa kanya. Pilit niya kaming pinapaniwala na ikaw ang masama para protektahan ang aming hiya. Ang bawat hikbi ni Sancha ay tila mga huling patak ng ulan bago ang ganap na pagbagsak ng imperyo ni Salustiana. Ang matandang babae ay napaupo sa kanyang upuan, ang kanyang pamayipay ay nalaglag sa sahig, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kahihiyan. Ang hiya na pilit niyang iningatan sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho sa harap ng buong bansa. Ngunit si Severino, sa gitna ng kaguluhan, ay biglang tumayo. Sinubukan niyang lumapit kay Santino. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Santino, kahit ano pa ang gawin nila, ako pa rin ang legal na ama mo. May karapatan ako sa iyo. Hindi mo maaaring talikuran ang dugong nananalaytay sa iyong mga ugat. Tumingin si Sabriel kay Severino nang may matinding awa. Kinuha niya ang huling pahina mula sa kanyang folder. Isang dokumentong may tatak ng isang tanyag na ospital. Ang karapatan mo bilang ama ay natapos na noong gabing hinayaan mong mamatay ang anak mo sa ulan, Severino. Sabi ni Sabriel, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. At tungkol sa dugong sinasabi mo, mayroon pa akong isang lihim na hindi mo alam. Inilapag ni Sabriel ang huling papel sa lamesa. Isang papel na magiging huling hatol sa pamilyang sumira sa kanyang buhay. Ang bawat mata sa silid ay nakapako sa dokumento habang ang hininga ni Severino ay tila tumigil sa pagdaloy. Anong lihim ang itinatago ng huling papel na ito na tila mas nakakatakot pa kaysa sa lahat ng ebidensyang naipakita na? Ang huling papel na ito ay hindi lamang isang dokumento ng medisina. Ito ay ang huling hatol sa inyong kasakiman, ang selyo na magsasara sa pinto ng inyong huwad na kaharian. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang masikip na lubid sa leeg ni Severino habang dahan-dahan niyang kinukuha ang papel mula sa lamesa. Nanlalabo ang kanyang paningin at ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na tila ba ang manipis na pahinang iyon ay may bigat ng 1 toneladang bakal. Sa bawat salitang binabasa niya, ang kanyang mukha ay unti-unting nawawala ng kulay hanggang sa maging kasing puti na ito ng papel na hawak niya. Medical record, diagnosis, permanent infertility. Ang mga salitang iyon ay tila mga taga na tumatama sa gitna ng kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Sabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi pagsapi at matinding takot. Hindi ito totoo. Gawa-gawa mo lang ito, Sabriel. Sinisiraan mo ako. Sigaw ni Severino. Ang kanyang boses ay pumiyok sa desperasyon habang pilit niyang pinupunit ang papel. Ngunit si Sabriel ay nanatiling nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng galit, kundi ng isang malalim na awa. Unitin mo man ang papel na yan, Severino. Hindi mo mababago ang katotohanan. Alam mo ang nangyari 10 taon na, ang nakararaan, matapos mo kaming itapon, ang aksidenteng kinasangkutan mo habang lasing ka. Iyan ang naging kabayaran. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit bigla kayong nagkandara pa. Nabawiin si Santino. Hinarap ni Sabriel ang mga kamera at ang mga reporter na ngayon ay hindi na magkamayaw sa pagkuha ng detalye. Hindi nila mahal ang anak ko, hindi nila kailangan ng apo. Ang kailangan nila ay isang tagapagmana. Dahil alam ni Doña Salustiana
na ang kanyang kaisa-isang anak ay hindi na magkakaroon ng bunga. Kailangan nilang bawiin ang basura na itinapon nila noon para may magdala ng kanilang pangalan at isalba ang kanilang mga ari-arian mula sa pagkakautang. Ginamit ninyo ang batas, ginamit ninyo ang media, at higit sa lahat, ginamit ninyo ang damdamin ng isang anak para sa inyong sariling interes. Isang matinding bugso ng bulungan ang namayani. Si Doña Salustiana, na kanina ay pilit na nagtatapang-tapangan, ay tila isang lobong nawalan ng hangin. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa matinding kahihiyan. Ang kanyang hiya, ang bawat hibla ng dangal na pilit niyang itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay tuluyan ng dinurog sa harap ng buong bansa. Lumapit si Severino kay Santino. Lumuhod siya sa paanan ng binata at sinubukang yakapin ang mga binti nito. Santino, please, ako pa rin ang tatay mo. Huwag kang maniwala sa kanya. Kailangan mo ako. Kailangan natin ang isa't isa para sa kinabukasan ng pamilya. Dahan-dahang inalis ni Santino ang mga kamay ni Severino. Tiningnan niya ang kanyang biolohikal na ama nang may lamig na tila ba tinitingnan niya ang isang estranghero sa kalsada. Wala akong ama. Noong gabing nag-aagaw buhay ako sa ulan, Severino. Ang boses ni Santino ay malalim at puno ng kapangyarihan. Wala akong ama noong kailangan ni Mami ng kakampi laban sa kalupitan ng lola ko. Ang amang kilala ko ay ang lalaking hindi ako iniwan. Ang lalaking nagturo sa aking maging matatag nang walang hinihinging kapalit. Lumingon si Santino kay Simeon at sa harap ng lahat, hinawakan niya ang kamay ng head chef. Si Tito Simeon ang tumayo sa tabi ko sa loob ng 10 taon. Siya ang tunay na haligi ng aming tahanan. Ikaw ay isang alaala na mas gusto ko ng ibaon kasama ng mga bubog ng plorerang iyon. Ang mga salita ni Santino ay tila huling hatol na nagpatahimik sa lahat. Si Severino ay napahiga sa sahig, humagulgol na parang isang bata, habang si Doña Salustiana ay biglang humawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding tensyon at sa isang saglit, ang kanyang katawan ay bumagsak sa gitna ng silid. Ngunit sa pagkakataong ito walang lumapit. Ang kanyang mga dating kaibigan na naroon ay tumalikod at nagtakip ng mukha upang hindi madamay sa iskandalo. Ang mga reporter ay patuloy lang sa pag-click ng kanilang mga kamera, ginagawang tontonan ang kanyang pagbagsak. Inayos ni Sabriel ang kanyang suit. Tiningnan niya ang gulo sa paligid ng huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang puso. Tila isang malaking pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Tumawag kayo ng ambulansya. Utos ni Sabriel sa mga security nang walang kahit anong emosyon bago siya dahan-dahang tumalikod at naglakad palabas ng silid. Sumunod sina Simeon, Santino at Selene sa kanyang likuran. Sa bawat hakbang nila palayo sa gulo, ang hangin ay tila nagiging mas presko at magaan. Nang marating nila ang pintuan ng hotel, hinarang siya ni Severino na muling tumayo at humabol, duguan ng mga tuhod at gulo-gulo ang buhok. Sabriel, saan ako pupunta? Paano na ako? Sigaw ni Severino. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Huminto si Sabriel, ngunit hindi siya lumingon. Mamuhay ka sa impyernong ginawa ninyo, Severino. Doon ka nababagay. Habang sumasara ang pinto ng hotel sa likuran nila, ang liwanag ng araw ay tumama sa mukha ni Sabriel. Isang ngiti ang dahan-dahang namuo sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang reynang nahanap ang kanyang korona sa gitna ng putikan. Anong lasa ng kaligayahan ang naghihintay sa kanila sa kabilang dako ng bagyong ito? At paano nila bubuuin ang isang kinabukasan na wala ng anino ng nakaraan? Ang bawat hakbang ko palayo sa mansyong yon ay tila pagpigtas sa mga huling hibla ng kadena na 10 taon kong kinaladkad sa ilalim ng ulan. Sa labas ng hotel,
Ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na sumalubong kay Sabriel. Huminto siya sa tuktok ng mga hagdanan, huminga ng malalim, at pinuno ang kanyang mga baga ng hangin na wala ng lason ng panlilinlang. Sa kanyang likuran, narinig niya ang huling pagsigaw ni Severino, isang boses na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa takot. Ngunit ngayon ay tila na lamang isang mahinang ugong ng isang insekto. Sabriele! Saan ako pupunta? Paano na ako? Ang boses ni Severino ay pumiyok sa desperasyon. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa malamig na hamba ng pinto. Humarap si Sabriel, hindi dahil sa awa, kundi upang tuluyan ng tapusin ang kabanatang ito. Tinitigan niya ang lalaking naging sanhi ng kanyang pinakamatinding pait. Mamuhay ka sa impyernong ginawa ninyo, Severino. Doon ka nababagay sa gitna ng iyong mga kasinungalingan. Tumalikod siya at hindi na muling lumingon. Naglakad siya patungo sa kanilang sasakyan kung saan naghihintay si Simeon. Ang pinto ng kotse ay dahan-dahang bumukas at ang matatag na kamay ni Simeon ay agad na sumalubong sa kanya. Inaalalayan siya sa bawat paggalaw. Ang init ng balat ni Simeon ay tila isang kuta na nagpaparamdam kay Sabriel na tapos na ang giyera. Bumalik sila sa Caloocan, hindi sa marangyang bahay, kundi sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa tapat ng kanilang unang karinderya, naghihintay si Aling Flor. Ang matanda ay agad na yumakap kay Sabriel. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha ng kagalakan. Alam ko, iha. Alam kong darating ang araw na ito. Ang katarungan ay hindi natutulog. Bulong ni Aling Flor habang hinahaplos ang likod ni Sabriel. Sa loob ng karinderya, habang ang paligid ay nababalot ng kulay ng dapit hapon, dahan-dahang nagluto si Simeon. Ang bawat galaw niya sa kusina ay puno ng ingat at pagmamahal. Maya-maya, inihain niya sa harap ni Sabriel ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng manok, ang parehong sabaw na nagligtas sa kanya 10 taon na ang nakararaan. Kain ka muna, Sab. You fought well today. Malambing na sabi ni Simeon habang umuupo sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga na tila ba si Sabriel ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo. Thank you, Simeon, sa lahat. Sa hindi mo pag-iwan sa akin noong wala akong kahit ano, sagot ni Sabriel. Ang kanyang Taglish ay malambot, hinaluan ng isang nanginginig na ngiti. Inabot ni Simeon ang kamay ni Sabriel sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa palad ng babae, isang hawak na nagpadala ng kakaibang kuryente ng kilig sa buong katawan ni Sabriel. Mula sa loob ng kanyang bulsa, inilabas ni Simeon ang isang maliit na kahon. Hindi ito singsing na may malaking diamante na tila sumisimbolo sa pag-aari, kundi isang susi, isang simpleng susing tanso. Hindi ito singsing, Sab. Ito ay susi ng bagong bahay na ipinatayo ko para sa inyo ni Santino at Celine. Isang tahanan na wala ng anino ng nakaraan, isang lugar kung saan ikaw ang reyna. At ako ang magiging haligi na laging nakatayo sa likod mo. Pahayag ni Simeon. Ang kanyang boses ay tila isang pangako ng walang hanggang katapatan. Naramdaman ni Sabriel ang pag-agos ng mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luhang ito ay matamis. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang ulo sa dibdib ni Simeon. Pinakikinggan ang bawat tibok ng puso nito. Isang ritmo na mas masarap pakinggan kaysa sa kahit anong musika. Ang amoy ng sabaw, ang init ng balat ni Simeon, at ang katahimikan ng gabi ay tila naging isang perpektong selyo ng kanilang tagumpay. Ligtas na tayo, Sab. Ligtas na kayo. Bulong ni Simeon habang dahan-dahang hinahalikan ang tuktok ng ulo ng babae. Sa labas, ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita sa madilim na langit. Isinara ni Sabriel ang pintuan ng kanilang lumang karinderya nang may ngiti. Wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Ang bawat sugat ng kahapon
ay naging pilat na lamang na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya katibay. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang bagong simula, ang liwanag ng buwan ay tumatanglaw sa kanilang daan. Ang putikan na dati niyang kinasadlakan ay naging matabang lupa na ngayon, kung saan ang kanyang mga pangarap ay malaya ng sumisibol. Ano ang lasa ng ganap na kalayaan pagkatapos ng isang dekada ng pagkaalipin? At paano magpapatuloy ang kanilang kwento sa ilalim ng langit na wala ng banta ng bagyo? Ang kaligayahan ay hindi pala matatagpuan sa kislap ng mga hiyas o sa taas ng mga pader ng isang mansyon, kundi sa init ng sabaw na pinagsasaluhan ng mga taong hinding-hindi ka bibitawan sa gitna ng unos. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang aklat na mabilis na naitatabi upang bigyang daan ang isang bagong simula. Sa malawak na hardin ng bagong tahanan ni Sabriel at Simeon, ang hangin ay puno ng amoy ng inihaw na liempo at sariwang bulaklak. Ang bawat sulok ng paligid ay nababalot ng tawanan. Isang tunay na musika na 10 taon na ang nakararaan ay akala ni Sabriel ay hinding-hindi na niya muling maririnig. Nakatayo si Sabriel sa beranda, pinagmamasdan ng kanyang pamilya. Si Santino, na ngayon ay isa ng ganap na doktor, ay abala sa pakikipag-usap kay Simeon tungkol sa bagong proyektong medikal para sa mga bata sa Caloocan. Ang kanyang anak ay naging isang lalaking may prinsipyo. Ang mga mata ay puno ng liwanag na hindi kailanman nagawang patayin ng kanyang nakaraan. Sa kabilang banda, si Celine ay mahusay na namamahala sa mga operasyon ng sarap ni Sabriel. Tinitiyak na ang bawat pagkaing inihahain nila ay may dalang kwento ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Simeon mula sa likuran at ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Sabriel. Ang haplos na yon ay nananatiling kuta ni Sabriel sa bawat araw na lumilipas. Isinandal ni Sabriel ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Pinakikinggan ang tibok ng puso nito na tila isang pamilyar na kanta ng kapayapaan. Nabalitaan mo na ba? Mahinang tanong ni Simeon. Ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat. Tumango si Sabriel. Alam niya ang tinutukoy ni Simeon. Ilang araw na ang nakararaan, nabalitaan niyang tuluyan nang pumanaw si Doña Salustiana sa loob ng isang pampublikong ospital, mag-isa, walang pera, at ang tanging kasama ay ang mga anino ng kanyang sariling kasamaan. Si Severino naman ay namataan sa mga pier ng Maynila, nagtatrabaho bilang isang kargador. Isang anino ng lalaking dati ay nagmamalaki sa kanyang huwad na yaman. Naramdaman ni Sabriel ang isang mahabang hininga ng kagaanan. Wala siyang naramdamang tuwa sa sinapit nila, ngunit wala na ring galit. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sariling puso sa katahimikan. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging biktima noon. At iyon ang pinakamahalagang tagumpay sa lahat. Wala na sila sa ating mundo, Simeon. Ang impyernong ginawa nila, ang naging huling tahanan nila. Bulong ni Sabriel. Itinaas ni Sabriel ang kanyang baso ng alak sa gitna ng hapagkainan. Ang lahat ay tumingin sa kanya, naghihintay ng kanyang mga salita. Para sa mga sugat na naging pilat, at para sa mga pilat na naging tanda ng ating kalakasan. Panimula ni Sabriel, ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng dignidad. Natutunan ko na ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang sirain ang mga taong nanakit sa atin. Ang tunay na paghihiganti ay ang mabuhay ng napakasaya, ng napakarangal, at ng napakalinaw sa lugar na hindi na nila kailanman maaabot. Ang ating kaligayahan, ang kanilang pinakamabigat na parusa. Isang malakas na paguntog ng mga baso, ang malingaw-ngaw sa hardin. Isang tunay na tunog ng pagdiriwang ng buhay. Habang lumulubog ang araw, ang bawat kulay ng kahel at lila sa langit ay tila isang painting na naglalarawan ng katapusan ng isang mahabang bagyo. Hinawakan ni Simeon ang kamay ni Sabriel sa ilalim ng lamesa. Ang kanilang mga daliri ay mahigpit na nag-uugnay. Tumingin si Sabriel
sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, at sa mga taong naging pamilya niya sa gitna ng hirap. Doon, sa gitna ng tawanan at pagmamahalan, nahanap niya ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Ang buhay ay tila isang lutuin. Minsan ay mapait, minsan ay maalat. Ngunit kung meron kang tamang sangkap ng katatagan at pag-ibig, sa huli, ang lasa ay palaging magiging matamis. Dito nagtatapos ang kwento ni Sabriel, isang babaeng nalunod sa ulan, ngunit muling bumangon upang maging karagatan ng pag-asa.